usapang issue sa pagpasok ng 2024 ay ang naging panayam ni Luis Manzano sa kanyang vlog kay Claudine Barreto. Na si Claudine Barreto talaga na namang nagpasabog na naman ng although mga lumang issue na po yun may I just remind you na meron na po silang ongoing case sa korte hinggil sa custody at hinggil dito sa mga kiniklaim ni Claudine na di umano'y ang ginamit niyang pera ang ginamit niyang termino ay kinuhang pera sa kanya ni Raymart na inaabot sa tinatayang 100 million plus na mga kinita niya nung time na may career pa siyang napakabongga at nung nag-asawa na sila at naging conjugal kung ano yung pag-aari ni lalaki, hindi sila nagkaroon ng prenup So yun ang sinasabi niyang daang milyong pera na nakuha sa kanya ni Raymart na maghiwalay sila na hindi namin alam kung gaano katotoo or what, but since napag-usapan nito sa vlog ni Luis, na si Luis nga na drug pa sa issue, pati na ang kanyang minamahal na nanay na si Star for All Seasons, Ate V, Vilma Santos, kasi nga nagpayo isa si Ate V sa mga di umano'y mga kaibigan ni Claudine or mga malalapit kay Claudine na pinayuhan ng actress na alam mo yon maging maingat sa pakikipagrelasyon at ipaglaban yung kanilang mga karapatan, lalo na yung karapatan ng mga bata. Na wala namang sinasabi si Ate V na idemanda mo si Raymart, habulin mo yung ganitong sinasabi. Walang gano'n. Naglagay lang na naman ng mga salita ito mga kung sino man dyan, naglagay na naman ng mga salita para lumabas ang pangit or ang negatibong side ni Luis o ni Ate V, pero hindi gano'n. Pero ang nakakaloka dito si Claudine ang chat ka ng chat. Si Claudine ang lumalabas ditong parang pwedeng anuhin ng korte kasi kung sa aming pagkakatanda po dito sa Unbearable Channel, kahit sa mga previous naming episode, meron na pong gag order dyan na ibig sabihin po niyan ang mga nasasakdal or ang mga nagkaso or kinasuhan ay since may gag order hindi pwedeng mag-discuss ng kung ano mga detalye sa publiko, especially sa mga interview na kagaya ng ginawa ni Claudine na may mga detalye siyang sinabi or may mga hint na patungkol dun sa kaso nila. So, ang balita namin as we podcast this, parang yung legal team ni Raymart ay parang pinatitingnan yung naging panayam na yon para tingnan kung mayroong na-violate or vinolate itong si Claudine sa naging supposedly gag order ng ongoing case nila ni Raymart. Sa kabilang dako, si Raymart naman, hindi rin nagsasalita kasi since day one na nagkaroon sila ng issue, hindi naman talaga nagbigay ng kung anumang pahayag itong si Raymart, maliban lang sa pinaglaban niya yung sinasabing kustodiya ng mga anak niya na ayon nga kay Claudine ay nasa mga tamang edad na, mga wastong gulang na kumbaga ano pang pinag-uusapang custody dito dahil kumbaga matatanda na or mature na yung mga bata nila mga anak nila para maintindihan yung mga bagay-bagay. So ito nga si Raymart, imbis na magsalita, hindi natin alam kung yung mga cryptic post na ginawa niya sa kanyang social media account ay may patungkol dito or may patama kay Claudine. Though, sa mga netizen, syempre, may meaning yon at siguro tinitingnan nila na, baka ito sagot kay Claudine. At sinasabi nila na nilike pa ito ni Jody, nilike pa ito ni Marjorie, etc. Na alam naman natin na mga taong alam nating hindi rin may ganung kagandang relasyon or pakikitungo kay Claudine, kasi si Claudine alam naman natin yun na nga may siya kay Marjorie, and of course hindi mo naman mai-expect na maging very close naman sila ni Jody bilang si Jody Santa Maria ang current na karelasyon ngayon o partner ngayon ni Raymart. So hindi natin alam kung may contempt of court ditong tinatawag or may na-violate na kung ano man dito. But for now, sa ngayon, tahimik si Claudine na napapanood natin sa Lovers and Liars sa GMA7, and fairness sa husay at husay din lang, napakagaling pa rin ni Claudine Barreto at napakahusay pa rin na sana nga hindi nagagamit sa mga ganitong issue o yung mga ganitong issue para lang maipromote siya dahil talaga namang may karapatan naman siya maging TV star or talagang artista na matatawag nating mahusay naman. So wish pa rin ng Unbettable Channel na medyo mabagal lang talaga siguro yung pag-ikot ng kung ano man yung legal process sa kanila. But then again,
Sana nga ay mas malinawan natin ang mga susunod nilang eksena, especially may annulment pa dyan, yun na nga, may custody pa rin kung custody man yan, at may mga hinahabol at kung ano pa mga hinahabol yung si Claudine laban dito sa kanya naging hobby o partner, kumbaga strange husband yung si Raymart Santiago. Di ba? Mga ka-Team Unbearable, mga supporters, mga kung ano-ano pa man dyan, maraming salamat sa pakikinig, panonood po ninyo sa ating channel. Keep on supporting us. Thank you very much. Mabuhay!